Ang makita at maunawaan nating mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat ay posible lamang sa taong may malalim na pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" "Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon din nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay mercified, kinahabagan, kinaawaan. Mga kapatid, siguro'y madalas na ninyong narinig sa aking mga reflections in the past that mercy is the love given even to the unqualified. At magandang makita natin ang ating mga sarili that we are all unqualified. Why? Because we all have sinned. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay tumalikod sa Diyos. Lahat tayo ay tumalikod sa Kanyang pagmamahal. Lahat tayo ay nagrebelde sa Kanya sa tuwinang tayo ay nagkakamali, nagkakasala, especially because of our wrong choices. Hindi natin pinipili ang Diyos. Sa halip ay pinipili natin ang hindi kalooban ng Diyos. Ito ay pagtalikod sa Kanya. Kaya kung tayo ay haharap sa salamin at makikita natin ang ating sariling mga kahinaan, kapintasan at kasalanan, maunawaan natin that we don't deserve. We don't deserve the love of God. We are not qualified in the love of God. But ito ay choice, ito ay ginusto ng Diyos na sa kabila ng pagiging hindi natin karapat-dapat, tayo ay minamahal niya, pinatatawad niya, tinatanggap niya, tinutulungan niya, binabago niya. And that is what we call mercy. At kitang-kita po natin yan sa araw na ito, sa karanasan, sa kwento dito sa ating gospel today about Bartimaeus, na kung saan si Bartimaeus ay isang bulag, nakaupo sa tabi ng kalsada, namamalimos, at ng kanyang maulinigan, marinig niya ang ingay at tinanong niya anong nangyayari at nang malaman niya na si Jesus sa taga Nazareth ay nagdaraan, siya'y nagsumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Ang hiningi ni Bartimeo ay habag, malasakit. Siguro maganda itong pagnilayan natin. Bakit hindi agad yung paningin na ibalik sa kanya ang hiningi niya? Of course, hindi siya deserving nung biyaya na yun to see again. Kaya nga, ang hinihiling niya ay kahabagan muna siya ng Diyos. Ibig sabihin, para bang yung habag na hinihingi ni Bartimeo is the key for Jesus to enter into his life, the key so that Jesus may be able to see more sa kanyang sarili na siya'y nangangailangan ng paningin. Pero bago yon, napakahalaga ng mercy. Mga kapatid, ito'y sana'y makita rin natin sa ating mga sarili na ang kinakailangan natin ay awa, habag, malasakit ng Diyos. Why? Because we don't deserve it. Yung napakaraming blessing siguro na natatanggap natin sa iba't ibang pamamaraan, material man yan,
spiritual blessings man yan, family, relationships, whatever na maikukonsider nating pagpapala ng Diyos sa atin, tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng maraming biyaya, not because we deserve them, hindi dahil karapat-dapat tayo ng mga biyaya na yon, but because we are being mercified. Minamahal tayo kahit hindi karapat-dapat. Pinagkakalooban kahit hindi karapat-dapat. Tinutulungan kahit hindi karapat-dapat. Because God is mercy. Because God is love. Kaya nga ano dapat yung tugon natin kung alam mong hindi ka karapat-dapat nun? Ano dapat yung response natin? Gratitude. We have to be thankful every day. Buhay ako, hindi ako rapat-dapat sa buhay nito, pero buhay ako, that's why I thank the Lord. Ako'y may pamilya, may kaibigan, may kamag-anak, no? Hindi ako karapat-dapat na magkaroon, no, ng mga taong ito, pero ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Therefore, I thank the Lord. Yung trabaho, kabuhayan, no, lahat ng ito, kung ating titinan yung ating sarili, we don't deserve them, but God gave them to us. So we thank the Lord. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na yung tugon doon sa habag ng Diyos. If we experience being mercified by God, then yung response natin is gratitude, pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga at the end of the story ng pagalingin ni Jesus, itong si Bartimeo, siya'y sumunod kay Jesus. Masayang sumunod, nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Magandang tinan po natin yung ating sarili. Baka tayo hindi marunong magpasalamat. Ang taong hindi marunong magpasalamat, hindi masaya at hindi kayang magpuri sa Diyos. Pero ang taong marunong magpasalamat kasi nakita niya na siya'y kinahabagan ng Diyos, na ang lahat ay pagpapala, lahat ay biyaya, lahat ay dahil sa habag ng Diyos. Then you will be grateful, you will be happy, and you will serve the Lord with joy. Serve the Lord with gladness. Follow Jesus on the path, on the road. Kaya nga mga kapatid, magandang tanong, naglilingkod ka na ba? Masaya ka bang naglilingkod? Yan ba'y pagpapakita ng iyong pasasalamat sa Diyos? At nakita mo yan dahil naranasan mo kung paano ka minahal, pinatawad at kinahabagan ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga that we get in touch with ourselves. Na tayong lahat hindi karapat-dapat, makasalanan, pero minahal, kinahabagan, pinatawad, tinanggap. At ang tugon natin, pasasalamat. Paano tayo nagpapasalamat? Tayo sumusunod sa landas ni Kristo. Mga kapatid, ito yung hilingin nating biyaya sa araw na ito. At sa lahat po ng ating mga kapatid na ngayon ay sinasalanta ng bagyo, katulad namin dito sa Nueva Ecija, mag-ingat po tayong lahat, magdasal, at mag-iingat po palagi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami sa pang-araw-araw naming buhay. Buksan mo ang aming mga mata, lalong-lalo na ang mata ng aming puso upang makita kung paano mo kami minahal, kinahabagan, pinatawad sa buhay na ito upang kami rin ay maging mapagpasalamat at sumunod sa iyong landas ng buhay na may galak sa puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.